Magandang araw, ako nga pala si Jamaica Nicole B. Palma at sa video na ito tatalakayin natin kung ano nga ba ang globalisasyong ekonomiya. At malaman natin kung ano ito at kung ano ang mga positibo at negatibong epekto nito sa ating ekonomiya. At ano ang pagkakaiba ng multinational at translational companies. Kung interesado ka sa usapang pang-ekonomiya at kung paano ito nakakaapekto sa ating buhay, siguraduhin tapusin ang panonood. Una, alamin muna natin kung ano nga ba ang globalisasyong pang-ekonomiya. Ito ay proseso kung saan ang mga bansa sa buong mundo ay konektado at umaasa sa isa't isa. Sa pamamagitan ng globalisasyon, mas mabilis ang pagdaloy ng kalakal o produkto, pamumuhunan mula sa negosyanteng dayuhan, mga bagong trabaho at teknolohiya. Halimbawa, kapag bumili ka ng cellphone na gawa sa China at ang software nito ay mula sa US at ang ilang piyesa nito ay galing sa Japan, iyan ang globalisasyon sa aksyon. Magandang dulot din ang globalisasyon sa ating bansa. Una, nagkaroon ng pag-unlad ng kalakalan dahil mas maraming bansa ang nagiging bukas sa import at export. Ikalawa, pumapasok ang pamumuhunan mula sa ibang bansa na nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ikatlo, nagkaroon ng mas maraming trabaho dahil sa mga pabrika at opisina ang mga dayuhang kumpanya. Ikaapat, mas mabilis ang paglipat ng teknolohiya gaya ng paggamit natin ng makabagong cellphone at computer. At ikalima, dahil sa matinding kompetisyon, bumababa ang presyo ng mga produkto na syempre pabor sa lahat ng mamimili. Pero, hindi rin mawawala ang negatibong epekto. Una, nagiging labis ang pag-asa sa isang bansa sa isa. Halimbawa, kung ang bigas ay galing sa ibang bansa, kapag nagkaproblema sila, apektado rin tayo. Ikalawa, nalulugi ang mga lokal na negosyo dahil nahihirapan sila makipagkompetisya sa malaking kumpanya. Ikatlo, may mga manggagawang naaabuso, mahabang oras na natrabaho pero mababa ang sahod. At ikaapat, hindi pantay-pantay ang benepisyo ng globalisasyon. Mas malaki ang nakikinabang ng mayayamang bansa kaysa mahihirap. At ikalima, mabilis din kumalat ang krisis pang-ekonomiya. Halimbawa, noong nagkaroon ng financial crisis sa US, naapektuhan rin ang maraming bansa, kasama na doon ang Pilipinas. Ngayon, ihambing natin ang multinational at translational company. Ang multinational company or MNC ay kumpanyang may headquarters sa isang bansa pero branches sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, ang McDonald's nakabase sa headquarters nito sa US pero may sangay ito sa maraming bansa. Samantala, ang translational companies or TNC ay hindi nakasentro sa isang bansa. Halos pantay-pantay ang operasyon sa bawat lugar. Halimbawa, ang Nestle kapag nag-ooperate sila sa Pilipinas, nag-a-adjust sila sa ating kultura at pangangailangan. Sa kabuuan, ang globalisasyong ekonomiya ay parang isang tabak na may dalawang talim. May magandang dulot ito gaya ng trabaho at murang bilihin, pero meron din itong masamang epekto tulad ng pagkalugi ng maliit na negosyo at pag-aabuso sa manggagawa. Ang pinakamahalaga ay kung paano natin gamitin ang globalisasyon para mas makabuti hindi lang sa malaking kumpanya, kundi para sa maliit na negosyo at sa mga ordinaryong mamamayan. Sa huli, ang globalisasyon ay hindi natin kayang pigilan. Ang tao ay kung paano tayo maging handa at aktibong makilahok upang ang pag-unlad ay mararamdaman ng lahat at hindi lang sa iilan. Kaya bilang mag-aaral at kabataan, mahalaga tayong maging mulat sa isyong pang-ekonomiya, suportahan ang sariling atin at sabay na makisama sa agos na makabagong mundo. At iyan ang talakayan tungkol sa globalisasyong ekonomiya.